Iniulat ng isang source na nagbanta umano ang isang Chinese general laban sa pinaplano ng Chinese Communist Party na pagsalakay sa isla ng Taiwan at persahang pag-agaw sa Ayungin Shoal mula sa Pilipinas. Sinabi ni General Wei Fenghe na hindi umano sang-ayon ang karamihan sa mga general ng People's Liberation Army sa pinaplano ng Communist Party dahil hindi umano pabor sa China ang magiging resulta nito. Palihim umanong nagbanta ang general sa mga miyembro ng Communist Party na hindi sila papayag sa anumang pagsalakay at sinabi na handa umanong magdeklara ng kodita ang mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army. Nagbanta din siya na hindi kayang kontrolin ng Communist Party ang mga general ng People's Liberation Army at kung ipipilit nila na makipagyera, sigurado umanong babagsak ang administrasyon ni Xi Jinping. Iniulat ito matapos binisita ni DFA Secretary ang National Headquarters ng Philippine Coast Guard na kung saan nanawagan siya sa PCG na patuloy na sumunod sa mga international rules and order, isulong ang diplomatikong relasyon at tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipinong mangingisda. Sinabi ng PCG ang mata at tenga ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at patuloy niyang susuportahan ang acquisition ng mga karagdagang barko, state-of-the-art facilities at pinakabagong equipment para sa Coast Guard. Pinasalamatan din niya ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang dedikasyon sa serbisyo upang mapanatili ang maritime security at maritime safety sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pagbisita sa PCG headquarters ay ginawa matapos nagtagumpay ang follow-up resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at kasama ang mga barko ng PCG sa ginawa nitong pinakabagong operasyon. Kinailangan magsagawa ng follow-up mission ng Pilipinas dahil isa lamang sa 2 resupply boat ang nakapaghatid ng mga items sa BRP Sierra Madre matapos hinarang at binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang supply ship ng Manila. Sinabi ng Beijing na mga Philippine vessel ay iligal umanong pumasok sa Ayungin Shoal at nilabag nito ang kanilang mga batas. Ngunit sinabi ng PCG na sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang Ayungin ay bahagi ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat ng isang source na posible umanong harangan o arestuhin ng Coast Guard ang daan-daan Chinese fishing militia na papunta na umano sa West Philippine Sea kung sakaling gagawa ang mga ito ng iligal na aktibidad sa nasabing karagatan. Nagbanta umano ang Coast Guard tungkol sa pagpapadala ng Chinese military ng daan-daan Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Sinabi na hindi umano papayag ang Coast Guard na basta-basta na lang salakayin ng Chinese militia ang West Philippine Sea at handa umano nilang ipatupad ang batas ng bansa upang maprotektahan ang nasabing karagatan. Sinabi rin umano na magpapadala ang Coast Guard at Navy ng mga barko sa West Philippine Sea upang mabilis sila makapagbigay ng tugon kung sakaling magsasagawa ng anumang agresibong aksyon ang Chinese militia sa lugar. Ito ay matapos iniulat na isinasaalang-alang ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na ayusin ang grounded na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpoprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal ay isa lamang sa 9 na mga isla
na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga istrukturang nakatayo. Ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal. Binigyang diin niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibayin ang presensya ng Philippine military sa mainit na pinag-aagawang karagatan. Gayunpaman, tumanggi si Bronner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng Sandatahang Lakas. Iginiit niya na kung sakaling magdadala ang AFP ng mga construction materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ang sinuman na questionin ito, at muling binanggit na ang kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Anya na ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protektahan ang ating Exclusive Economic Zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Bronner na magkukomisyon sila ng mga civilian boats upang magdala ng iba't ibang materyales, ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas na ito magagawa. Ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boats upang maiwasan ang provokasyon.